Hola, this is your host, Freddy Filipino sa America Blog. Okay, that is my YouTube channel, and for Facebook, it's Freddy Ligaspi. At magandang araw sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at magandang umaga naman dito sa Amerika. Okay? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe lang po, bottom below. At para ito naman po ay libre. At kung pwede ho ay mag-comment ho kayo. Malaman ko lang ang inyong nararamdaman sa topic ko ngayong araw na ito. At kung ano pwede nyo akong bigyan ng big likes. Ngayon, sa mga comment ho, ay maging ano ho tayo within the community guidelines. Ito ay paninindigan natin bilang isang commentator dito sa YouTube. At ito ay matapos akong magsuri bago ko sabihin sa inyo. Okay? Ito po ay tungkol sa latest na pahayag ni Senator Robin Padilla. Sa pagsusuri ko po, ito ay si Robin Padilla ay hindi makapagsalita ng English. Sabi niya, graduate daw siya ng Philippine College of Criminology. Siguro dyan sa Recto. Recto University. Okay? Hindi ko masabi. Asan ang kanyang prueba? Makikita naman yun sa prueba sa deliverance niya na ginagawa niya sa Senate. Graduate ka ng college, hindi ka makapagsalita ng English. It's a requirement there in the Senate. How could you file a bill without able to explain and support the bill that you are filing so that members of the majority could support your bill, right? Or proposed bill. Okay? Yan po si Senator Robin Padilla na ginawa nyo at ibinoto nyo na nagkamali yata kayo ng pagboto. Ito po ay naninindigan laban sa mga Amerikano kasi siya ay US visa denied. No? Yan. Nagtangkayang pumunta rito sa Amerika pero na-deny ang kanyang visa. Alam naman nyo, galing yan sa Muntinlupa. Nakulong yan ng 5 years at binigyan lang ng absolute pardon ni Pangulong Duterte na parehong galit sa Amerika. Pareho silang US denied visa. Okay? Ngayon, meron mo siyang inilabas na warning to all Filipinos na mag-imbak daw ako yan ng pagkain dahil maaaring makagera ang China at ang Amerika. Kung susuriin natin, malabo itong mangyari. Hindi ko gustuhin ng China ang nangyari sa Russia, na ang Russia ngayon ay namumblema economically. Pinasok niya ang Ukraine, napasubo na siya. Ngayon, nangihingi na siya ng tulong sa China, na ayaw naman siya tulungan ng China. No? Nangihingi siya ng tulong sa Iran, okay lang Iran, no? Magkakutsaba sila Pareho sila ng gusto mangyari. Pero, I don't think na magtatagumpay ang Russia. Katulad ng China. Kasi, ganito, marami nagagalit ngayon sa China. At according to my research, okay, ang economy ng China ay bumabagal ayon sa International Monetary Fund. Yan. Ang sabi ng IMF, growth of China, 4% in the coming years. 4% na lang. Which is less than half of its growth. Kalahati lang yan. In the 4 decades. Biro mo, kalahati lang. So, 4%. Ang capital economy ng China, growth ay slow down to 3% from 5% in 2019. 5% ang growth niya noong 2019 and will fall to around 2% in 2030. Although na nag-growth pa rin siya pero bumagal at malaking epekto yan kasi marami na mga foreign countries na they move their
investment away from China. And ang nakinabang nga dyan ay ang Thailand, Malaysia, Singapore, and even in Taiwan. Pero during this pull out ng mga foreign investors sa China, hindi nakasama ang Pilipinas because during those time, si Presidente Duterte na pro-China ay talagang galit na galit sa Amerika. Ang most na nag-invest niya sa China ay pro-US at US mismo. Pinull out nila ang kanilang mga investment diya sa China. Kaya ito nangyayari. Ngayon, kung papasok sila sa Amerika, sa gulo, giyera, hanggang ngayon, hindi nga sila matuloy sa Taiwan Takot sila Paano papakanin ng China ang kanyang 1.2 billion populasyon? 1.2 billion na populasyon. Paano niya pakakanin yan? Magkakagulo pag nangyari yan. At hindi gugustuhin yan. Maski ng armed forces ng China ay hindi gusto niyang mangyari yan. Hindi nila gusto mangyari na magutom sila. Dahil kalaban na nila ang buong mundo ang China. Kaya si Xi Jinping, ewan ko kung magtatagal yan. Kaya yung mga katulad ni Senator Robin Padilla, ewan ko kung anong ang dapat yung gawin kay Senator Robin Padilla. Siguro kailangan dyan dahil ang kanyang paninindigan ay laban sa nilalaman ng Constitution to protect the state and the interests of the Filipino people. At ang kanyang personal na paninindigan. Hindi mo pwedeng gawin yan as a senator. Because you are a government official. At hindi karapat-dapat na gawin mo. Okay? Sana naibigan nyo at pag-isipan nyo mabuti. Ilagay nyo ang comment nyo. Ayaw ka ba kay Senator Robin Padilla? O nagsisisi ka? Yan ang magandang ilagay nyo. At pag-usapan natin yan sa mga susunod na chapter ng aking daily episode. Okay? This is your host, Freddy Filipino sa America Blog in YouTube, Freddy Legaspi sa Facebook, at i-follow naman nyo ako sa Facebook. I-follow nyo ako. Okay? At yung kalilimutan sa Facebook, maglagay din kayo ng comment sa Tagalog. Okay? Isa rin ako dating PLDT, Bacolod Exchange. No? Galing ako sa Manila pero binabas ako ng mga kasamahan ko sa PLDT Manila Ayaw nila akong umangat. Ayaw nila. Yan ang mahirap sa Pilipino. Pag may umaangat, nagagalit. Bakit ba ganyan? Ilagay din niyo sa comment. Bakit ba galit ang mga Pilipino pag umaangat ang kapwa Pilipino? Hindi ba niyo alam na pwedeng tumulong ang mga Pilipino katulad namin dito sa Amerika? We are sending billions of dollars to the country, to the Philippines, on a monthly basis. Kasi pag inipon yan, ganyang kalaki. Okay, this is Rose, Freddy Filipino sa America Blog. In God we trust, never hold your peace.